Hello, hello, Pisces Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa inyong May 2026. Naku, alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga buwan na yan o sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Pisces ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, ating po yung sasagutin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month, beautiful, Queen of Pentacles. Siya nga pala mga mahal kong Pisces, kailangan ko po ang tulong ninyo today. Keep on liking po, keep on commenting po, and please do not skip the ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Kaya i-share nyo rin po itong video para marami pong mga Pisces pa ang makapanood. At talaga namang magkaroon pa po ng paglago ang ating channel. This time around, I need your help. Thank you, thank you, thank you po. So, in the background of your reading, meron po kayong the Queen of Wands. This month, Pisces, kitang-kita ko dito na tataas na yung kumpiyansa mo na gawin yung isang bagay. Kung before, marami ka pang mga reservation, marami ka pang iniisip na, ay baka hindi ko kaya, ay baka marami pang kailangan gawin, ay baka hindi pa ako marunong, ay baka kulang pa yung expertise ko. Minsan nahihiya ka pang humarap sa ibang tao, nahihiya kang magsalita, nahihiya kang makipagkilala or makiusap. Pero ngayon talagang malakas yung kumpiyansa mo. You are really very, very optimistic na kung ano man tong gagawin mo, you will tell yourself, panahon na, kaya ko na, babangon na ako, kikilos na ako, gagawin ko na siya. Parang ganyan. Kung dati iniisip mo lagi yung opinion ng ibang tao na parang, ano kaya sasabihin nila? Shucks, paano kaya to? Baka mapahiya ako. Pero ngayon, mawawala yan. No? You need to put back your confidence, your trust in yourself, yung believe mo sa iyong sarili dahil magagawa mo. Okay? Kaya mo to. Congrats po. In your core energy, meron kang the Queen of Pentacles. This month, talaga magiging super, super busy ka, Pisces. Because nakita ko dito na hands-on ka tukol sa isang proyekto o sa isang trabaho o sa isang pagkakataon or opportunity sa buhay mo na talagang malaki ang potensyal na magpapalago ng pera mo. Kitang-kita ko dito na ngayong buwan mo itatanim yung buto or seed that will make you prosperous and successful in the near future. Halimbawa, ngayong buwan mo balak itayo yung negosyo na yan, ngayong balak mo ituloy yung project, or meron kang i-implement na pagbabago pagdating sa iyong kaperahan na talagang magpapayaman sa'yo in the near future. Some of you are being advised na talagang tutukan, talagang maging hands-on ka dyan. Hindi pwedeng iaasa mo sa iba, hindi pwedeng patatagalin mo pa, hindi pwede na ngayon dedicated ka pero next month na ulit. Hindi pwede na parang paandap-andap or paiba-iba. Narinig ko dito, put the same energy you have put in the past. Kumbaga parang kung ano yung gigil mo kahapon, dapat same gigil din ngayon para talagang maganap na. Kasi meron kang opportunity na maging doble, triple, quadruple kung ano man yung pera mo ngayon. Kaya kung ano man tong oportunidad na hawak-hawak mo, talaga namang ingatan, talaga namang pagsumikapan mo dahil malaki ang potential nitong pagyamanin ka. Okay? Queen of Pentacles, the Hierophant. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides, kung medyo nag-aalangan ka sa paghawak mo sa opportunity na ito na parang, teka, marami pa akong dapat malaman, marami pa akong dapat maintindihan, or marami pa akong dapat maging expertise dito, huwag ka daw matakot or mailang na kumuha ng mentor, ng aagapay sa'yo, ng iyong tito, tita, nanay, kapatid, kaibigan. This person yung pipiliin mo ha,
this person ay dapat maalam din dun sa hinahawakan mo. Hindi naman yung kukunin mong advice ay mula sa isang taong wala ding kaalam-alam dyan. Halimbawa, balak mo magtayo ng milk tea shop, pero ang tinanungan mo ay yung taho vendor. Di ba hindi swak? So kailangan yung hahanapin mong makakatulong sa'yo para magpalawak ng kaalaman mo sa hinahawakan mo ngayon ay yung taong maalam din dyan. Okay? Halimbawa, ikaw ay kakanta sa barko, singer ka sa barko, or waiter sa barko. Kailangan yung kakausapin mo makakatulong sa'yo ay yung may experience sa barko nang matulungan ka talaga at mapagaan sa'yo yung mga dapat mong gawin. At lalong magpa-confident sa'yo na parang, ay, salamat sa tulong mo ngayon, parang gets ko na, alam ko na gagawin ko. Parang ganyan. Okay? So, mga Pisces, ano ba yung mga goal mo this month na gustong-gusto mo nang matupad this May? Comment down below, i-manifest natin yan. It will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Wands. Sabi dito, panahon na to be adventurous. Panahon na para sumubok, mag-try, bigyan ng chance sa yung mga bagay-bagay. Kailangan dito ng lakas ng loob mo, kumpiyansa, dedication. Huwag kang makikinig sa mga naysayers, sa mga bashers. Pero importante this month, Pisces, makinig ka sa mga payo, sa mga puna, sa mga, halimbawa may ginagawa kang project, sinasabihan ka ng kapatid mo na, ay parang mali yan, ay parang ganito dapat. Listen to that. Huwag mong hayaan na yung ego mo o yung pride mo ay makasira sa yung diskarte. Okay? Sabi dito na yung spirit guides, eyes on the prize, eyes on the target. Minsan, maaaring marami kang distraction. Halimbawa, ngayong linggong ito o ngayong buwan na to, balak mong gawin tong trabahong to, pero ang daming-daming umaagaw na atensyon mo, yun, nakaligtaan mo na. So make sure na kung ano yung plano, kung ano yung idea, kapit ka dyan, gawin mo, trabahuhin mo, para yung dating plano ay talaga namang maganap sa yung reality. Pinapayuhan ka rin dito na para maging CEO ka daw, no? Kailangan kung ano yung dapat mong asikasuhin mo as a leader. Take full responsibility nang sa ganun talagang maganap na siya. King of Wands, the Four of Swords. Sabi dito ng yung spirit guides, you've been parang tamad lately. I don't know why. Parang sabi dito, kailangan nating gumalaw kesa parating nag-iisip ng dahilan para hindi siya aksyonan. Halimbawa, meron kang dapat asikasuhin today, pipilahan mo siya na gantong kaaga. Sabi mo, ay ayoko ang aga-aga naman, ayoko pumunta. Nakakapagod, nakakatamad, mahaba ang pila doon, ayoko makipag-gitgitan. O halimbawa, meron kang dapat kausapin na nakatrabaho kasi kailangan linisin halimbawa yung dokumento. Sa mo, ay, ikaw na ko mausap, ikaw na. Ayoko kausapin yun. Mahirap kausap yun moody yun. So, nag-iisip ka ng mga dahilan or nag-iisip ka ng mga excuses para gumaan ng life mo, para hindi ka mahirapan, para hindi mo asikasuhin. Pero dahil gano'n yung mindset mo, lalong tumatagal yung katuparan ng plano. So, wag mo laging isipin na, ay sana madali, ay sana mabilis, ay sana magaan lang, ay sana smooth sailing para hindi ako masyadong mahirapan. Kapag ganun kasi yung mindset, lalo kang walang gagawin. So, enough na of playing safe, enough na of talaga namang comfort zone mindset, we need to put the hard work at simulan yung project or yung kilos na yan para maganap talaga para sa'yo. Okay? So, Pisces this month, isulat mo sa baba kung ano yung birthday mo, no? Para yung energy ng Mayo, no? Kung ano yung good news ng Mayo, ay uniquely pumasok sa'yo. So, comment down below kung anong birthday mo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, meron kang mga bagay from the past na kailangan mo nang i-let go. Kailangan mo nang parang kung hindi mo kayang patawarin, you need to tell yourself na, sige, bahala na si God. Kung ano man yung mga ginawa sa akin in the past, kung ano man yung painful na nangyari in the past, kung talagang wala akong makuhang hustisya doon, let go ko na.
I need to remove myself from something or someone na pumipigil sa akin para maabot ko yung full potential ko. You need to trust yourself even more, love yourself even more. Kung ano man yung pain or suffering na talagang hindi mo makalikalimutan na nangyari dati, panahon na para putulin yon and i-bring mo sa sarili mo yung regalo na parang, sige, Pisces, regalo natin to sa ating sarili. Ibabangon natin ang ating sarili from now on. Hindi natin hahayaan na makaapekto pa yung mga past event, makaapekto pa yung trauma dati. We need to stand up and really fight for the new future na para sa buhay natin. Kung parati ka daw maapektuhan ng mga nangyari before, lalo ka laging madidiskarel. So now ang payo dito, learn to forgive yourself. Learn to forgive what was. Nang sa ganun talaga makaabante ka na. Sun card, yes. Kailangan mo ng clarity at kaliwanagan. Narinig ko rin dito na kailangan mo ng lumaya. Lumaya from what chained you before. Kung may kaaway ka na kapatid, kaaway na family member o kaibigan, kung talagang merong mga ugnayan na hindi mapaplansya, sabi dito, maging klaro sa'yo na siguro someday things will go our ways. Pero ngayon kailangan talagang palayain mo ang sarili mo sa sitwasyon na yan. And be optimistic. Meron pang mga magagandang bagay na darating para sa'yo. Kaya wag mo ikulong ang sarili mo sa mga pain na yon. Minsan kasi nakita ko dito parang napapapikit ka pa, napapa-squirm ka na parang ano ba yan? Ba't ginawa ko yun? Ano ba yan? Ba't nangyari yun? Pero sabi dito, accept what happened and be hopeful for the future because marami pang pwedeng mangyari para sa'yo na mas maganda, mas okay, much better. No? So be optimistic on that side. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Tower card. Things are changing pagdating sa kaperahan mo. Things are changing in your life. And now is the right time for you to really be hands-on. Sabi mo, sige na nga, asikasuhin ko na to kasi kailangan ko pala yun. Kasi kailangan ko pala yan. Kasi nagbabago na pala yung dapat kong gawin. Kailangan ko na maging tutok dito. So, para makatutok dito, kailangan mo ng tulong ng iba. Para magabayan ka, para magawa mo ng tama. Many of you, nakita ko dito, gusto mo nang baguhin ang buhay mo eh. Kumbaga itong pagbabagong ito, hindi lang siya galing sa kalikasan or galing sa universe. Ikaw mismo, naghahangad ka na ng pagbabago. Sabi mo, ayoko na ng gantong buhay. Ayoko na ng gantong kapos ako lagi sa pera o nag-iisip ako ng panggastos kinabukasan. Or walang kasiguraduhan for the next month or for the next year. I want my life to change. So ngayon, kung ano naman tong bagong gagawin mo na sabi mo, aalagaan ko to, susubukan ko to, pagsusumikapan ko to, you need a mentor para turuan ka ng diretsyong daan. And totally, dito magsisimula talagang magbago ang kapalaran mo for the better. Okay? Tower card, the Five of Pentacles. Yes, sawang-sawa ka na sa struggle. Sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na problema o paulit-ulit na kakapusan. Diba? And sabi mo, I want my life to change. You've been treading this life alone. Minsan, ayaw mo humingi ng tulong sa iba. Gusto mo, ginagawa mo siya na solo kasi nga, sabi mo, ayoko makaabala. Ayokong naging rason ng pabigat sa iba. Kaya kung ano man to mga pinoproblema mo in the past, hinaayaan mo lang na kayanin mag-isa. Pero here, both cards ha, Five of Pentacles and the Hierophant, sinasabi dito na may taong tutulong sa'yo. May darating na aagapay sa'yo para kung ano man tong transition o pagbabago na nahihirapan ka ay mas gumaan, mas bumilis at mas maging maayos ang dating sa'yo. Kumbaga, pinapayuhan ka dito na hindi mo dapat pasanin lahat mag-isa. May darating na tulong, tanggapin mo yan para makalarga ka na. Okay? Ang importante ngayon sa'yo, Pisces, you have your confidence back. Basta meron kang tiwala sa iyong sarili na kaya ko to, magagawa ko to, ma-achieve ko to, okay ka, makakalagpas ka sa struggle mo. Things are now changing ha. Kung ano yung struggling before, ngayon magbabago na. At makakaupo ka na sa iyong seat of power, enjoying the outcome ng mga pinaghirapan para sa'yo.
May basbas ka ngayon, no? Lahat ng mga iisipin mo may solusyon, lahat ng problema mo may solusyon, lahat ng kalabuan darating ang kaliwanagan. Okay? Good for you. In the area of your near future, meron kang the Nine of Cups. Alam mo na Pisces, kapag lumalabas to sa aking reading, panahon na for you to make a wish. So ngayon pumikit ka na dyan, mag-wish ka na dahil napakaganda nito. In the near future, nakita ko, talagang kontento ka na. You're very, very happy. Ang tabayanan mo, 9 weeks or 9 months after watching this video, kitang-kita ko na sobrang ligaya mo. Kasi yung dating hinihiling mo lang, pero ngayon, tumapang ka, sayo mo, I will do it, I will stand up, I will fight, I will begin. Yung action mo na to, talaga namang magpapanalo sa'yo. Na parang, yes, nakuha ko, yes, nakamit ko, yes, dumating sa aking kamay. Parang ganyan. And ito yung katibayan na talagang, wow, kaya ko nga. Wow, posible pala talaga. Wow, yung dating iniisip ko lang na, kaya ko ba, magagawa ko ba, nagawa mo. At ine-enjoy mo siya sa buhay mo. Congratulations. The Nine of Cups, the Ace of Pentacles. Yes, the opportunity na dati nasa isip mo lang, na dati parang magaganap kaya yun? Makakaya ko kaya? Mabibili ko kaya? Makukuha ko kaya? Yes, tinan mo naman, no? Hawak-hawak tong pusa. Yung pusa, ikaw to, ha. Hawak-hawak mo yung biyaya. At itong biyaya na ito ang susi para talagang magawa mo sa buhay mo yung mga gusto mo. Makabili ng bagong cellphone, makalipat ng bagong bahay, mabayaran yung utang ko. Ito ang susi mo for those dreams and wishes to come true. Kaya ngayon pa lamang, palakasin mo na ang loob mo kasi makukuha mo. Congratulations. Okay? In the area of your challenge, meron po kayong the Three of Cups. Sabi dito, Pisces, na yung spirit guides, ngayong buwan na to, you need to start to be grateful sa mga bagay na nakukuha mo. Maliit man yan o malaki. Halimbawa, marami kang trabaho ngayong araw na to, tapos nagulat ka, wow, walang traffic. Nakalipat ako from my job to the other job ng dire-diretso. Walang pagkaantala sa biyahe. 'Di ba? Small win 'yan. So dapat mo 'yang i-celebrate. Magpasalamat ka sa Diyos na parang, wow, thank you Lord. Alam mo kung bakit? Kapag grateful ka everyday sa mga maliliit o malaking bagay, na-attract mo dito yung magnet of energy ng abundance eh. Yung swerte, lalo mo yan na ma-magnetize kapag grateful ka. Pinapayuhan ka rin ngayon, Pisces, na mag-enjoy ka naman, no? Go out with your family, with your friends. Kapag meron nagyaya, sige, go. Sabi dito, time na for you to be sociable, to meet other people, to present yourself in the best way. Panahon to for you to socialize, no? So wag mong i-deprive ang iyong sarili ng ng party o ng bonding time. Kailangan mo 'yan para makahinga ka sa mga ginagawa mo ngayon. Okay? Three of Cups, the Tower card. Okay? Sabi dito, for some of you, para sa ibang mga Pisces dyan, parang may pagbabago sa mga friendship ninyo. Parang this month, you will realize who is the true friend, who is the true companion, who is the true relationships, ganyan. So pag na-realize mo kung sino yung karapat-dapat na tao para sa buhay mo, doon magsimulang mag-streamlined na parang, ay, ride or eklavu, siya yung tao para sa akin. Parang through thick or thin, siya talaga yung maaasahan ko. At nagbago dito yung circle mo. I don't know why. Parang meron ka bang nilalayuan ng mga tao na parang feeling mo, na-realize mo this month na they are not for me. Mga plastikada sila. So parang dahil nagbabago na yung social group mo, napapanatag ka na kung sino lang yung para sa akin, yun ang para sa akin. Pero dito parang nakita ko na kung dati, para sa karamihang Pisces to ha, kung dati ilang na ilang ka makisama sa ibang tao, yung parang, hi, hello, ako si Pisces, nice to meet you. Hi, ako si Pisces. Kung dati parang nahihiya ka sa credentials mo, nahihiya ka sa itsura mo, nahihiya ka sa get up mo, nanliliit ka,
Pero ngayon parang nagbabago na eh. You're now sociable than before. Wala ka ng takot makisama, makiusap, or makipagkilala, or makipag-socialize, no? So things are changing. Kita-kita ko dito na kung ayaw sa akin, wala akong pakialam. Kung ayaw mo sa akin, keber, sa iba ako. No? You are now valuing your own individuality. Na kung tanggap ka, tanggap ka. Kung hindi, wala akong pakialam. Parang ganyan. You are now learning to be a social butterfly. And you are now prioritizing your own power. Congrats po. In your fortune, you have wandering path, enjoy the journey. Sabi ko nga sa inyo, mag-enjoy ka lang, have fun. Do not think too much of negative things, no? Kailangan ma-enlighten ka, maging malaya ka para magawa mo yung gusto mo. You also have the chariot card in your fortune. Alam mo, pag dumarating to, in any of the readings, ito yung malaking indikasyon ng matagumpay na aksyon o matagumpay na ginagawa. Kaya kung may journey ka ngayon, meron kang sinisimulan na proyekto, meron kang pagbiyahe, meron kang pag-andar or transition, lilipat ka halimbawa sa isang trabaho, patungo sa ibang trabaho, or lilipat ka ng career path, o talagang literal na biyahe, this will be successful para sa'yo. Congrats po. Kung meron kang lalakaring papeles, meron kang pupuntahan na application, it will be a successful move. Congratulations. Chariot card, dalawa kunin natin, Three of Swords and the Page of Pentacles. Sabi dito, kung ano man po yung mga rason ng heartbreak mo from the past, kung ano man yung mga kalugmukan mo na nangyari before, ngayon makakaabante ka na. Ramdam ko dito maghihilom na yung pain, maghihilom na yung mga kasakitan na nangyari dati. At ngayon parang masyado ka ng matalino. Parang masyado ka ng wais. Pag-aaralan mo na kung ano tong bagong bagay na ito para makalarga ka. Ipa-prioritize mo to. No? Kung kailangan mo mag-workshop, training, mag-aral sa YouTube, ginagawa mo to make sure na tong bagong andar na ito ay hindi magaya sa dati. Talagang natuto ka na, very wise ka na. At talagang you are now taking things into consideration. Hindi ka pabaya, hindi mo inaasa sa iba, talagang you are very, very hands-on. At ramdam ko dito yung pagganais mo na magtagumpay this time. Kasi nga ayaw mo nang maulit yung nangyari dati. Congrats po. Okay? In your divine messages, meron kang look at the bigger picture. Yes, kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay naduduwag, kapag ikaw ay gusto nang mag-quit, lagi mo isipin, teka, para saan ba to? Tingnan mo ng malawakan ang iyong sitwasyon. Huwag kang bibitaw ng dahil lang sa maliit na bagay. Lawakan mo pang unawa mo para makita mo na kung ano yung importansya nito, para saan, ano pa yung ibang paraan, nang sa ganon hindi ka basta-basta ma-derail o bumitaw sa ginagawa mo. Okay? In your divine messages, you have the Hierophant. Si Hierophant po, sabi dito, ay kailangan mong kumawala sa isang box. Kailangan mong kumawala sa isang tradisyonal na paraan nang sa ganun mahanap mo yung unique way na pabor sa'yo. Siyempre, iba-iba naman kayong tao, di ba? Iba-iba kayong Pisces. Kung sa negosyo, yung gumagana sa kanya, maaaring hindi gumana sa'yo. Sa trabaho, maaaring yung diskarte niya ay hindi mo maaaring maging diskarte dahil sa kanya yun gumagana. So, kailangan mong humanap ng paraan na uniquely gagana para sa'yo. No? Narinig ko dito, huwag kang sumabay sa agos ng iba. Huwag mong gayahin yung ginagawa nila. You need to be your own way. Your own unique diskarte. At doon ka talaga sobra-sobrang mananalo. Hierophant, the Four of Wands. Yes, yung paraan mo at commitment mo talaga magdadala sa'yo sa milestone. Makakarating ka sa finish line dahil sa unique way mo. Meron ba sa inyo parang naghihintay ng proposal or kasal? This is a confirmation ha. Meron po sa inyo nagmanifest ng wedding, union, or proposal from a partner. This is a great, great sign. May proposal or kasal ako nakita dito para sa'yo. Congrats po. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have October. O mga Pisces, meron ba kayong special occasion pag Oktubre? Halimbawa, birthday, anniversary, binyag, or may special occasion pag October? Kung yes, ibig sabihin po, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone pagdating ng Oktubre.
You also have pig, beware of greed. Mag-ingat ka sa mga taong gahaman, sa mga taong nandyan lang kapag masaya ka, at nandyan lang pag may kailangan para sa'yo. So, you need to really refigure or tignan mabuti yung circle mo. You also have hills, obstacles to overcome. Meron ka talagang mga dapat lagpasan, kaya be optimistic, kayang-kaya mo yan. You have dog close up, pleasure with a close friend. Meron daw po kayong malapit na kaibigan na dapat kang makipag-bond ngayon para makahinga ka at makagaan sa pakiramdam. In your outcome for May 2026, patuloy po ng June, meron kang the Temperance card. Sabi dito, things are happening. Divine timing ito. Kung ano man tong tinatrabaho mo, pinagsusumikapan mo, talagang pinagpapasensyahan mo, magaganap na yung resulta. At the end of May, starting June, kitang-kita mo na wow, pumapabor sa akin yung nangyayari. Kitang-kita ko na, nagaganap na, may resulta na, may development na. And magbabalik dito yung kumpiyansa mo na wow, I'm doing the right thing, idire-diretso ko lang because the result is nearing in your life. Congrats po. Temperance card, the Five of Wands. Si Five of Wands, sabi dito, sa lahat ng pinaghirapan mo, sa lahat ng mga iniyak mo, sa lahat ng mga confusion sa isip mo, you kept on working. Sabi mo, hindi ako papayag na masira to, hindi ako papayag na mauwi to sa wala, kahit gaano kahirap o kahit gaano ka-complicated or ka-toxic, ipaglalaban mo. Tahimik ka lang, no? Magtrabaho ka lang ng tahimik, walang magulo, hindi mo hahayaan na maapektuhan ka nila. And soon, you will realize na, wow, nandyan na, may resulta na, may outcome na, at pabor sa'yo yung outcome. Divine timing is coming. So, focus on your work. Don't mind them. Just gumawa ka lang ng gumawa dyan ng tahimik, ng full peace and pasensya. Lalabas siya para sa'yo. Congratulations po. So, Pisces, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to ha. Close your eyes. Think of your problem or your question. Sasagutin natin. Inhale and exhale the answer to your question. The High Priestess, the Six of Wands, and the Three of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Knight of Cups. Ooh, merong ino-offer sa'yo, whether offering of love, offer of a new opportunity, of a new job, or may something bago talaga in general darating para sa'yo. And you're thinking kung kaya ko ba to, tatanggapin ko ba, yayakapin ko ba, gagawin ko na ba, sasagot ba ako ng oo, hahakbang ba ako? Sabi dito, pagkatiwalaan mo yung sarili dahil kaya mo yan. Your intuition will tell you, gusto ko ba to? Akin ba to? Kukunin ko ba? You know by heart. Pakinggan mo yan. You've been waiting for this. Nakita ko dito na kailangan mo nang humakbang. Kailangan mong pasukin yung opportunity na dumarating para sa'yo. Because you will win this. Victory is in your center, no? Kayang-kaya mo maging matagumpay dito. Yung inaasahan mo na plano, mas higit pa sa mangyayari. Huwag mo nang isipin pa yung ibang tao. Huwag mo nang isipin pa yung opinion nila. If this new opportunity or this new blessing na darating para sa'yo ay ramdam mong maganda, na magpapaabante sa'yo, why not? So, charge forward. Take a chance. Take this moment. And tama na yung paghihintay, tama na yung pagtayo lang dyan at nanonood ka lang. Time na for you to move because this opportunity, talaga namang you don't need to miss. Okay? So Pisces, yan po ang sagot sa yung isang tanong, isang sagot. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 yes. Walang duda. Lahat ng cards ay yes. Congratulations. So ito po rin po ang inyong May 2026 reading. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit and Spirit Guides for the messages sa dapat malaman ng mga Pisces this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.